yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi sipahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kakampi ng mga inaapi, totoong sumbungan ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Love you for Mr. Grandmaster, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malapit, humagupit ang latiko ni Rafi Tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa iyo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Banan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sinin at aturan, inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sa patid sa radyo, araw-ay makukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao, tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, stupid, God, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang latiko ni Rafi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya yung pang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig pulis, sabihin, state dalawa ang bureau. bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo, Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. December 21, welcome po sa isa na namang edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo na nasa bakasyon pa rin po. Pero huwag kayong mag-alala, mabilis lang naman ang panahon. In fact, ilang days na lang ba? Pasko na, di ba? O Monday is Christmas Day. At sa pangalan nga po ni Idol Rafi Tulfo, ako po si Nina Taduran. Pero nire-remind ko lang kayo, on the 25th, sa Monday, baka po pumunta pa kayo sa Action Center. Wala naman kami. O parang awa nyo na, magpapahinga rin po kami. Ha? Baka kasi lumusob kayo o pumunta po kayo sa Action Center, wala kayong madadat ng tao, baka naman magtampo kayo. Kaya pinapaalala po namin, on the 25th, that's Monday, mag-celebrate naman tayo ng Christmas Day. Okay po? So, we will be back. Ang Action Center po ng Wanted sa Radyo, ng Action sa Tanghali ni Idol, at ng Itimbre Mo kay Tulfo ng Tuesday. Tuesday po yan, December 26. And then, 26 onwards, may pasok na po kami kahit auno, at basta 2018, may pasok na po kami. Alright? Para lang malinaw. Alright? At meron po tayong gustong ipaalala pa rin po sa inyong lahat, ang social media accounts po ni Idol. Ito po, panoorin nyo. Ito lang po talaga, wala nang iba kasi may mga kumakalat na mga fake accounts ni Idol. Ito lang po yan mga kapatid, yung YouTube, Facebook, at Instagram account ni Idol at Rafi Tulfo in Action, at yung kanya namang website ay www.rafitulfoinaction.com. At yung sa akin naman po, at Simply Nina Taduran, paki-like din po, paki-follow din ha, yung aking Facebook, yung Instagram, ang YouTube at yung Twitter at Simply Nina Taduran. Ayan, salamat po sa inyong lahat. At syempre, nako, very, very excited po kaming lahat dito kasi finally, makikilala na namin at personally, mamimit na namin ang mga taga-OWA kasi all these years, di ba mga kapatid, di ba mga kasama ko, mga kapatid ko sa Wanted sa Radyo Family at Rafi Tulfo in Action, kayo po talaga ang naging kaagapay na namin ever since
pag OFW na ang pinag-uusapan. Alam naman nating lahat mga kapatid, no? Si Idol Raffy Tulfo po mahal na talaga yung ating mga overseas Filipino workers. Kaya naman, ngayong araw na ito, kung may mga tanong po kayo pwede na kayong tumawag 633-0072 para po sa inyong mga concerns. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna, hindi lang sila isa, hindi lang yung pinaka-boss, maging yung assistant ng pinaka-boss, guest natin. Kaya mapalad tayo ngayong hapong ito. Unahin ko muna ang ating guest co-host para sa hapong ito, ang head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA, na si Miss Cynthia Erum. Ayan, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ma'am Cynthia. Ayun. At ma'am, ano po bang item nyo? Director po ba ang pwedeng itawag? Hindi rin. Happy lang ako. Hepe lang. O, chief. Chief na lang. Chief Cynthia Erum Hepe. At syempre, ipapakilala ko rin po muna, finally. Ito po, I'm sure, yung mga OFWs, kilala po ito. Ang walang iba, sabi nga ni Idol, pwede po itong kumandidata o kumandidato. Pag gusto niya sa susunod na eleksyon, talagang ikakampanya. Walang iba kundi si Miss Marisa Cruz. Magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Marisa Cruz. Siya po ang assistant ni Ma'am Cynthia Erum. Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon po. Ayan, finally po, nakita ka na namin. Diba? In person. Ayan, nakita ka na ng ating mga viewers at listeners at followers ng Raffy Tulfo in Action at ng Wanted sa Radyo. So, unahin ko muna si Ma'am Cynthia Erum. Ma'am Cynthia, how long na po kayong naninilbihan sa OWA? Gano'n na po kayo katagal doon? Kasi celebrate ko lang ng 20 years ko sa OWA. Wow, 2 dekada. Aba, congratulations! Kailan po kayo nag-celebrate? Akalain mo 2 dekada, ang hirap kaya nun. Puro mga Mas mahirap at mas matagal pa sa akin si Marisa sa OWA. Oh, ikaw, Ma'am Marisa, ilang ano na po kayo? Ilang years, ilang dekada na rin kayo? Actually, 20 din. Kaya lang, medyo mas nauna lang ako kay Ma'am Cynthia. Konting-konti lang. Buwan lang siguro. Buwan lang. Pero balita ko, ikaw ang next in line. Kaya pag nag-retire si Ma'am Erum, ikaw nang, di ba, Ma'am? Oo. Talaga Ikaw nang next in line Reyna ng mga OFWs. Ayun naman pala. Reyna at the same time, darling of the press. Yes. Kasi ano yan, si Ma'am, si Ma'am Marisa Cruz. Anytime po yan, 24/7 ata. Kahit po weekends, PPM yan sa amin, nag-update po yan sa amin. Kasi may 24/7 naman talaga ang OWA. Dahil po para sa mga kababayan natin overseas, na iba naman ang ating time schedule, dapat andun ang OWA. Oo nga. Kaya 24/7 Kaya kami. 24/7. So ever since, ma'am, dito na po kayo sa Advocacy and Social Marketing Division? Hindi. I just came in sa division just last July. Sa ibang division po kayo? I was a welfare officer. Pero sa Ibig OWA sabihin, din? OWA rin. Talaga? Kami po, yung mga welfare officer designated, ang aming pong trabaho kadalasan sa labas. Kayo ang nasa field? Opo, ng embassy, overseas. Overseas. So, anong mga bansa po, ma'am, ang kung saan naging welfare officer na kayo? Buti pa si ma'am, kung saan nakapunta. Anong bansa po ito, ma'am? Sa Hong Kong, Macau, Korea, ang pinakahuli ay sa Middle East, sa Bahrain. Puro Asian. Oo, Asian. So, Kung saan marami ang ating kababayan. Saan po, Ma'am Cynthia, ang pinakamahirap na bansa na talaga makikita mo yung mga sinasapit na mga bad experiences ng ating mga OFWs? Well, of course, sa Middle East. Middle East talaga. Oo, kasi una, yung kultura ibang-iba. Na yun. Tapos, yung problema din nila, mahirap lutasin na kagad-agad. Unlike sa Hong Kong, sa Macau, pagka diretso na no visa kasi. Oo, tsaka madaling parang, umalis. Correct. Tsaka parang bibihira po ata doon na minamaltrato. Oo, kasi diba? yung kanilang contract, dumadaan ng husto sa gobyerno nila. Yung bilateral agreement natin with this country. Kasi British government sila di ba? Yung Macau and Hong Kong. Portuguese ang Macau. oo. Pero halos yan, mga magkapareho, di ba, ng kultura. Compared to Middle East talaga. So Middle East, ma'am, bakit hindi dumadaan sabi nyo nga, iba ang Macau tsaka yung Hong Kong? Of course, sa Middle East, tatandaan po natin na may mga immigration requirements. Yung visa, it's not that easy to
exit without your visa being canceled. Tapos, Kaya yung ikamang tinatawag, Oo, yung may ikama. mga ganon. Kaya pag So meaning, ma'am, eto po matanong ko na, total na sige. pag-usapan natin yon. Pag nagmatigas po yung amo halimbawa na ayaw bigyan ng exit visa, Oo. anong mangyayari? Gaano po katagal bago mapauwi yung OFW? Una, pag hindi na bibigyan ng exit visa at nalaman agad ng ating polo at ng OWA, tinatawagan namin yung employer. No, tsaka sa immigration through our Philippine Embassy kasi sila naman ang meron, kumbaga sila yung may authority na makipag-usap sa ministry. So yung immigration, kapag nag-exceed na kasi yung visa, viability ng visa, pwede mo na kasing ireklamo yun through the Philippine Embassy. Tapos i-work out na. Yung nga lamang ang problema doon is kailangan pa rin pipirma yung employer na nag-issue ng visa. Because the visa is owned by the national. Extended to you, di ba? Kaya So, lahat ng mga kanilang working visa nakasulat. Kunyari, si Muhammad ganan-ganan, visa niya yon for itong ating OFW. So kahit pala magmatigas siya, wala siyang choice. Pagka nalampas na yung period ng visa, wala na siyang choice, kundi i-release talaga. At pag minsan po, kahit na hindi i-release at hino-hold po ng amo May mga ang ganyan mga po. pasaporte, doon niyo po kakampi ng husto ang ating embahada. Kasi the embassy could issue a travel document in lieu of your passport. Kaya yung ating mga kababayan na hindi tinatanggap na lang nila kung ano man pasakit na ginagawa sa kanila dahil daw yung kanilang pasaporte nasa amo. Oo. Huwag kong gawing rason yun kasi karapatan ninyong pumunta sa embassy at ang nakasulat po naman doon sa passport ninyo ay this is a property of the Philippine government issued to. So kunya sa atin. So sino may-ari nun? Ang Pilipinas. At ang representative natin sa labas ng bansa, isang embassy, kinukuha lang niya. Kung ayaw i-issue, di-declare travel document, makakauwi ang ating mga workers. Pero ma'am, may mga cases na, ito po very common problem ito and very common na complaint na tatanggap namin. I'm sure yung mga OFWs natin na mga viewers and listeners, lalo po sa Middle East, mag-agree sa akin. Kadalasan po hindi naman kami inaasikaso, walang pakialam. Yung iba, hindi naman po lahat. Diba? In fact, sinasabi naman niya ni Idol, may mga iilan lang po talagang masisipag, talagang nagtatrabaho, talagang merong malasakit sa kapwa Pilipino natin. Kadalasan hindi naman po kami inasikaso, wala po silang pakialam, etc. etc. So, ma'am, paano niyo po yung sasagutin? Lalo't kayo po mismo pala ay naging welfare officer sa Middle East. Sa amin kasi, basta alam lang namin yung facts ng case kasi may mga kababayan tayo o kahit na yung mga kamag-anak ng mga kababayan dito, kulang-kulang yung impormasyon na binibigay. Kasi pag alam namin yung impormasyon, una na lang sa pangalan. Kasi marami tayong pasensya na doon sa ating mga ibang kamag-anak at kaibigan na nag-a-assumed name sila. Mahirap po yun. Ano po yung assumed name? Okay. Assumed name. Kunyari, ginamit nila yung pangalan ng kamag-anak o yung mga ginagawang medyo hindi tama ng mga iba nating mga recruitment agency. Pinagagamit yung pasaporte ng ibang tao. I-assume ngayon nung ating Pilipinas. Kasi yung agency rin kasi, Oo, di ba? May Oo, mga ganun. may mga So, ganun. ang tanong mo ulit niya kanina, meron ba tayong magagawa? Madali naman talaga sa amin tumulong. At palagay ko, wala namang tao sa embassy ang magsasabing hindi ka namin tinutulungan. Nahihirapan lang po kami pag minsan at hindi ganun kabilis namin magawa kung may mga restriction, lalo na yung bansang pinuntahan. Sa Middle East, marami po kasing restrictions. Una, hindi po kami, yung privacy law talaga. Kahit na diplomatic ang aming pasaporte, hindi kami pwedeng kumatok. At pwede kaming kasuhan. Kasi wala kayong police power. Wala pong police Walang power ganon. ang mga tao sa embahada. Kaya coordinated sa police at sa pagminsan sa immigration officer.
Kahit natatagalan. Oo. Oo. So yun po ang medyo. Pero ma'am, marami nga nagsabi na bakit daw po hindi na lang magkaroon ng deployment ban totally sa Middle East lang talaga. Kasi sa dami po talaga, di ba? I'm Oo, sure, ma'am, maraming kayo kaso po makaka-relate. Tsaka si Ma'am Marisa Cruz, sila talaga yung bombarded kayo ng maraming kaso na gustong umuwi. In fact, sa amin po sa Action Center, every single day, walang zero na araw na wala kaming OFO ang binibigay na. Ninya, mula nung Endorsement. na umupo ako sa ASMD nung July, as of kahapon, mahigit na 2,600 ang ini-refer nyo sa amin. Kita mo, 2,000 na daw. 2,600 plus na. Imagine. Ang average namin in a day na nanggagaling sa inyo ay 20 to 30. Kita nyo, Mga ma'am. 20 to 25 Sa inyo a nga day. po talaga eh. Oo. Sabi na, Pero wag kayong mag-alala, mababawasan na yun kasi nung mag-guest naman namin yung POEA, pag may agency pala, doon naman na Oo, sa kanila kasi PO. para hindi naman magkaroon kayo ng hindi naman matambak sa inyo. Promise po ma'am, kasi hindi namin alam yun. Automatic, basta may napumunta sa amin. Sige, OWA, punta ka. Yung pala, pag may agency, kaya now we know, 'di ba sa Action Center na pag may agency, POEA muna. And then, kapag ka wala, doon na papasok dapat. At least naman, ma'am, na alam na namin yun. Oh my gosh, ganun pala. 20 complainants a day. Yung average, Oo. na nire-refer namin. wala pa yun yung follow-up ng galing sa mga ni-refer ninyo. Yun lang yung may dokumentong galing sa inyo dito, diretso sa amin. Actually, ma'am, our apologies kasi pinapaliwanag naman namin sa mga kamag-anak na alam nyo po, kung dito sa amin, ganito ang pila everyday, inaabot po kaming 500, 600, hanggang 700 sa baba. Sabi namin doon sa OWA, wag kayong mag-alala kasi triple po ang pila doon. Kaya sabi namin, tsatsagaan nyo, hindi porke na i-ere kayo agad-agad. Depende po yan sa sitwasyon, totoo depende yun. po yan sa kondisyon, depende po sa case nung tinutulungan nating OFW. Kasi, especially po ma'am, kung may mga kailangan pang haraping kaso, 'di ba? Medyo matagal talaga proseso. Oo, kasi po yan. Katulad nga ng sinabi ko, depende sa bansang pinuntahan yung post. Kasi may mga rules doon o may mga batas din sila na dapat sundin at irespeto rin ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi bilateral agreement yan. Kaya po yung deployment ban, hindi yan ma-implement sa Middle hindi East. po ganun ka dali. Abrupt Madaling sabihin. na agad-agad, Opo. no? Kasi po may mga agreements po tayo na nilakdaan na pag pinull out natin, may malaking implikasyon yon din sa economy ng bansang yon. Oo. Tapos, pwede rin sige sabihin nila, total ban, okay, total ban natin. Papasok naman yung mga ibang lahi. Sa atin namang side, yun, ibabalansin natin. Do we have immediate employment for our... So, may mga policy issues po May yan. mga repercussions pa lang. Binabalansi po natin. Kaakibat din talaga yun. Kaya yun po talagang mahirap, no? Ma'am, eto may mga kaso kasi na, especially yung repatriation. Okay. When it comes to repatriation, sino po ba talaga ang nilalapitan? Yung OMWA o kayo? Yung DFA OMWA o ito pong OWA? Sa migrant workers law kasi, pareho. Pwede kang lumapit. Ang distinction lang kasi, pag repatriation of documented workers, ibig sabihin, legal yung pag-alis niya dumaan sa POEA, ang OWA po. Tapos, undocumented, DFA. Pero pagdating sa serbisyo, kung lumapit sa amin, tulong. Kasi one country team approach naman tayo with DFA. So, tulong yan. Welfare, ang benepisyo lang ang hindi maibibigay. I see. Pag sa benepisyo naman po, sino ang dapat lapitan? No. Pag benepisyo sa repatriation, OWA meron. Pag miyembro ka. Oo. Diba? Kasi may reintegration program kami, meron kaming mga welfare assistance. Pero ang serbisyo, sa lahat ng Pilipino, ika nga nung aming dating secretary, si Marianito Roque, Pilipino, bigyan ng serbisyo. Benepisyo, miyembro. Oo. Wala nang tanong-tanong pa kung ano pa man yan, di ba? Whether undocumented or hindi. Dahil Pinoy, kalahin natin, Yes, tulungan natin. Opo. Tulungan pa rin. Ay, yun pala. Pero ito naman, Ma'am Marisa, matanong ko naman si Ma'am Marisa Cruz. Sige. Paano po ba yung
Di ba meron kayong tinatawag, ma'am, na medical assistance daw sa okay. OFW? Pwede ba Alin kayong po ba sumagot yung nun? i-qualify lang po natin sa medical assistance? Sige po, Alin ma'am. po doon, ma'am? Medical assistance in terms of, kasi yung hindi na sila makapagtrabaho, yung nagkaroon na po ng sakit yung mga OFW natin. As of now Meron po, ba silang nakukuhang medical assistance so as far? of now po, ma'am Ninya, meron po tayo sa tinatawag ni WAP po, Workers Assistance Program. WAP ang tawag doon. Opo, meron po tayo Basta nun. documented, pwede kayo makapag-avail nun. Dagdagan ko yun, Dagdagan po Marisa, ninyo, ma'am. kasi medyo may mga bago tayong Mga ano, sa medical assistance po, pag ikaw ay PhilHealth member, active PhilHealth member, active OWA member, meron tayong MedPlus. Ito po ay karagdagang assistance na financial sa mga OFW na nagkasakit. At the time na active ang membership nila, both at OWA at saka PhilHealth. Yun yung tawag namin na MedPlus, Marisa. 50,000 din yan. 50,000. Lalo na yung mga may mga dreaded disease na sa listahan Cancer. yan ng PhilHealth. Yung mga may cancer o kaya yung mga yung Nag-undergo ng dialysis. So they can avail. Yes, Yung sa they can. 50,000 Yes. medical assistance Tapos, yung program. sinasabi Yung ni med- yung WAP, Marisa, oo. yung sa WAP, kasi maraming programa yon. Under nung WAP, meron din kaming medical assistance. Yung sinasabi ni Marisa. Yun yung 20,000 Yes, ma'am, natin. 20,000. Okay. 20,000 po pagdating naman sa Well, sa medical, medical ng WAP, pa rin. that is one time bibigay maximum of 20,000 para dun sa mga kahit na yung naging member ka ng OWA. Ayun, sinasabi mo pero na hindi nagkasakit siya na matanda pero hindi na. po siya active member o ng PhilHealth. May force, hindi siya active member ng PhilHealth. Pwede naman po nating bigyan. Mabigyan. Kaya nga na hindi lang po yung mga programa ng OWA ang aming ina-advocate, pati po yung PhilHealth, Pag-ibig. Kasi paano ka naman nga makaka-avail ng other benefits kapag kung ka- hindi ka na, isa lang ang membership mo, yung isa hindi. Ayun. So aside from the medical assistance program na ibinibigay nga po ng OWA, meron din po ba kayong yung negosyo, livelihood? Yun, sabihin natin livelihood dun sa mga hindi na po makakabalik kasi medyo may partial disability na, meron ng katandaan, gusto na lang po nilang munting negosyo. meron po tayong tinatawag natin na reintegration program. Ayan, isa rin po yan. Reintegration program. Oo, Okay, ano naman po program yung reintegration program? Meron po kasi dyan yung mga, halimbawa po, naging successful naman yung kanilang papangingibang bansa. Tapos gusto na lang nila dito magkaroon ng negosyo. So yun po yung tinatawag natin na EDLP. Yun po ay kung ang mga OFW po ay pwede pong yan ito ano po yung EDLP. EDLP muna? Enterprise Development yan. And Loan Program. Ayan. Okay. Parang loan assistance program po yan. Kasi, Ninya, siguro dapat din natin lawakan, ang OWA po ay into the migration cycle. Bago pa lamang umalis ang ating mga OFW, ang pamilya niya, tsaka siya mismo, sinasabihan na namin na kayo ay pangalaga, magplano, magtipid, at mag-invest. Mag-ipon. Yun. Oo, hindi magwaldas. Hindi naman. Tama yun. Para pagka yung pagbabalik na kayo, yung sinasabi nga ni Marisang reintegration program, at least may enough saving kayo to start an investment. O kaya Hindi yung a mapupunta business lang sa wala. Nag-Saudi, nag-Middle East. Pero pag wala, nangungupahan Yes. pa rin, Oo. hirap pa rin, hindi pa rin napag-aral yung mga anak, saan napunta yung pera? Kaya Anong nangyari Oo, dun sa... meron din tayong responsibility na bilang isang OFW din. At the same time, yung pamilya din natin dito, kailangan din, alam din naman natin kung paano din natin susuportahan yung ating OFW abroad na nagpapakahirap. At least, di ba, Tama. meron silang investment dito. Kaya tama lang po may livelihood program. Pero magkano naman po binibigay para sa kabatiran po ng ating mga OFWs para alam ng mga kamag-anak? So, sa EDLP po, ay pwede po silang makapag-loan ng from 100,000 hanggang 2 million. Ay, oo. Yes. Ano lang po mga requirements? Ito po ba ay with interest o... Siyempre. Opo. dapat meron. In- Pero minimal. opo. Minimal. Minimal siguro. Mga And then at the 7%. same time, yung reintegration din po natin, yun din po tinatawag natin sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, livelihood program.
Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia bigla. Ma'am Cynthia, yung balik. Yung Balik Pinas. Balik Pinas. Balik Hanap Buhay. This is a project usually catering ng mga distressed Filipino workers natin. This is, yung initial dyan is 20,000 pesos of a livelihood para lang panawid Oo nga. sa kanilang. Kasi syempre, kung distressed Something ka, to start with. Oo. Oo. To keep you busy. Oo nga. Kasi pag distress ka, niya, makakaisip ka pa ba ng mga anong programa? Ay, oo. Ang inuuna mo muna kasi. But then, andyan ang OWA. Pwede kasi yung sa Balik Pinas, pamilya mo ang gagawa nung yung income generating project for you. Hanggang sa ikaw din, socially capable ka na. Physically, economically, then you move on. Pwede kang At may mga mag-identity. trainings naman siguro Yes, kayong ibinibigay opo. para hindi naman basta binigyan mo lang ng 20,000, basta hindi pinautang mo po. Ay, 100,000, hindi po. tapos mawawala din. Wrong invest or bad investment. Oo. Di ba yung mapupuntan? Kaya kailangan may training, may workshop. Diyan po ang partnership Seminar. ng OWA malakas. Kasi we partner with NGOs, we partner also with government agency. Mga LGUs. LGUs. Oo, Kasi tama. Yung LGUs kasi, diyan sila Diyan sila titira Correct, oo. So, Mas ay, alam nila kung ano yung, halimbawa, kabuhayan sa Mindanao. Mindanao, Oo, oo. kung ano yung livelihood kasi doon. mahirap naman mag-introduce kasi gusto lang niya. Oo. Teka muna, wala ka pa, yung pinaka-sources Gusto mo mong karinderiya, kaso wala namang namang market. Oo, medyo kailangan talaga iaano mo Opo. rin. Inaakma rin. Naakma rin, oo. Anyway, naku mga kapatid, kung may mga tanong po kayo mamaya after the news break, meron tayong live na mga complainants po sa amin pong pagbabalik. Kaya maraming salamat po muli sa inyo, Ma'am Cynthia Errome at saka si Miss Marisa Cruz ng OWA. So mga kapatid, tawag po kayo mamaya 633-0072. At kami po ay magbabalik samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide at ng Cellboy. Cellboy is our boy. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel muna. Clean fuel, quality fuel for less. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time, alas 2:32 ng hapon at ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Colombia. Happy 80th anniversary to Colombia International Food Products Incorporated. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy. Pati sa'yo, nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates, party time! Daming bisita! No problem. Discarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, number 1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hog, mas maraming diskarte. The best ka talagahan. CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-section D!
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang oras 2:35 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon. News Update. Ang oras 2:36 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Inilagay na sa Code Blue ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Department ang buong lalawigan ng Misamis Oriental ngayong araw. Ito'y dahil sa inaasahang paglandfall ng bagyong Vinta mamayang gabi o bukas. Ayon kay Misamis Oriental PRDRRMD Chief Fernando D. Jr., nakaalerto na ang buong lalawigan dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyo. Kasabay nito, inabisuhan na rin ang lahat ng residente lalo na sa mga lugar na nahaharap sa mga banta ng pagbaha at landslide na maging alerto at maging handa sa mga posibleng epekto ng bagyo. Sa Davao City naman, nakahanda na rin ang pamahalaang lungsod ng Davao sa posibleng epekto ng bagyong Vinta. Kaugnay nito, pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang mga outdoor activities simula ngayong araw hanggang weekend dahil sa banta ng bagyo. Hinihikayat din ng pamahalaang panlunsod ng Davao na tumawag sa 911 kung magkakaroon man ng emergency. Samantala, ipinabatid naman ni Office of Civil Defense Region 11 spokesperson Franz Irag na nakapagpulong ng Disaster Risk Reduction and Management Offices sa lalawigan ng Davao Occidental at Compostela Valley para agad na mailikas ang mga maaapektuhang residente. Philippine Standard Time, 2:37 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang oras 2:38 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hyundai. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Ha?
Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakakastress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo
kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kasangga. Mag-aasikaso, mag-aalaga sa'yo. Sa Pag-ibig Fund, sure ako, di ka mabibigo. Sila'y maglilingkod para sa'yo. Don't be afraid to get a loan. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit pag-ibigfund.gov.ph. Learn more about Pag-ibig Fund's multi-purpose loan, calamity loan, and housing loan today. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our Boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan at ang Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. Bago ang lahat, dapat batiin ko muna ito. Ayan, happy birthday kay Ninong Brian Patawaran at Tita Maying Mendoza kasi baka hindi bigyan ng regalo si Ranette Andrea na kasamahan namin sa Raffy Tulfo in Action. O ayan, Ninong Brian Patawaran, happy birthday! Happy birthday! At kay Tita Maying Mendoza, yan po ay ninong ni Ranette Andrea na kasamahan namin sa Raffy Tulfo in Action. Ito rin po, batiin daw natin, sabi ni Elmo Wego na happy birthday si Ayik Masayon at Ryan Dimple Gonzalez ng happy birthday. At magandang hapon sa Jesta family. At ito, batiin ko kasi mga nanunood po sila, mga taga Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, si Robert Mirambel, Chito Domingo, Alan James, Raniel Quiros, John Velasquez. Ang pagbati po ay mula kay Ramon Biando. At sa lahat ng mga OFWs, sa mga nagpapabati po sa at Simple Niña Taduran, magandang hapon sa inyo. Hindi ko kayo maiisa-isa kasi ang dami nyo. Pero pag may time, iisa-isahin po namin yon. Alright? Sige, pero meron muna tayo, Ma'am Cynthia at saka Ma'am Marisa na bisita. Isa po siyang OFW from Malaysia. Ayan, senior citizen na po kayo, Ma'am? Hindi halata. 'Di ba? Pero nag-OFW po siya sa Malaysia. Ma'am, ilang years po kayo? 23. Wow. 23 years po itong si Ma'am Angeles Laplana na isang senior citizen at gusto niya po, Ma'am, malaman sa OWA kung may makukuha daw po ba siya sa amo niya. Kasi 23 years. 2 dekada mahigit na nanilbihan po siya sa Malaysia. Tama po ba, Ma'am? Sige po, pakikwento po yung gusto niyo pong masolusyonan. Gusto ko lang po kung sa tagal ko na sa balikbayan, gusto ko lang kung mayroon akong makuha sa atin na nga benepisyo. Ma'am, ano ba, pong benepisyo talaga ang iniisip niyong makukuha? Sasabihin yung po na. Sa OWA natin. OWA po. Hindi sa employer. Mayroon din sa employer. Kung sa employer din daw po meron. Kung sa employer kasi, checkin po natin yung inyong kontrata. Kasi po sa Malaysia, Singapore at Hong Kong, meron po silang tinatawag ng yung pong longevity pay. Kung gaano ka nakatagal sa amo mo, meron yan computation po, tapos parang yun yung binibigay sa inyo pag magpo-for good na kayo. Pero dapat titignan po natin yung kontrata. Lalo na kung iisa lang ang employer nyo for the 23 years. Isa lang. Kasi meron tayong mga tinitignan na ganon. Tapos yun, lalagay natin po, kakusapin natin yung ating welfare officer sa Malaysia para siya ang sumubaybay. Buhay pa ba ang amo? Oo. Mayaman pa rin si amo. Mayaman. Mayaman? Oo. So, sige, pilitin po, kukunin ni Marisa sa inyo yung buong pangalan ng employer para naman maibigay sa aming welfare officer sa Malaysia. Hindi pa man na-expire yung contract ko kag yung insurance ko dyan. Kailan po ba kayo nag-retire? Yung 19 lang.
Nito Itong lang 19. Ang sipag niya, ang ano nyo pa, na kumilos, kumbaga malakas pa po kayo. Malakas pa po. December 19. Pero, active pa yung kontrata nyo sa Yes. employer. Ito So, lang on na balik hindi ko bayan, nakakuha kasi on magpo-for vacation good lang ako. kayo. So, babalik pa kayo sa Malaysia. Hindi na. Talagang for good na. Alam po yan ng amo nyo, Oo. na hindi na kayo babalik. O dapat meron kayong separation pay na malaki-laki. Yan gani. Na binigay. Complain ko na wala silang ibinigay. Ano po bang trabaho nung inyong among Malaysia? Yung ano sila, yung may mga student houses. Yung ginapaupahan na bahay. Dormitory type. So, sige po, titignan namin po kung nakalagay po dun sa inyong kontrata na entitled kayo po noon. Tapos, i-check din po natin sa POEA kung yung inyong type of occupation is talagang pwedeng makakuha ng benepisyo na yon. Sa OWA naman. Marisa, gusto Ayan, mong sa OWA. ibigay ang mga pwedeng makuha ni Manang. Titingnan po natin, ma'am, kung kayo po ay pwede doon sa ating tinatawag po natin na reintegration program, ha? Para at least, nandito kayo sa Pilipinas, nag-retire na kayo, pero at the same time, meron kayong konting kabuhayan. Pag qualified po kayo para at least kasama na po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay dito. Salamat. Kasi 23 years siya. Deserve Matagal naman niya naman siguro. Siguro, model na kasi ko. Oo. Yan, kasi tumagal ako kasi pinaaral ko yung mga anak ko. Ilan po yung anak ninyo, mami? 6. Isang babae, 5 lalaki. Mami niya, taga Iloilo City sila. Iloilo, malayo pala. Ano po yun, mami? Every year umuwi kayo? 2 years lang. Every 2 years, end of every renewal ng kontrata. Mami, nakapunta na ba po kayo sa OWA Iloilo? Wala po. Ay, punta po kayo doon sa region natin, sa Iloilo. Sino po bang pwede niyang lapitan doon? Ang OWA mismo. Kaso dito po ba kayo nagstay muna? Oo. For the meantime? Kasi uwi na ko bukas. Sa Iloilo? Sa Negros lang ko uuwi. Sa Negros. Kasi dito ko nagpatayo ng Sa bahay Negros na sarili ko. Yung pinakamalapit natin, saan ba po kayo mananatili na? Sa Bacolod, Ged. Sa Bacolod. Di OWA Iloilo pa rin po ang inyong dalawin. Si Director... Yung mga loma. Si Director Isusulat Pidang. po ni Ma'am Marisa. Ayan, sino po ang hahanapin niya, ma'am? Si Director Pidang, misteryo. Hindi niyo po malilimutan dahil misteryo nga po. Ayan, si isusulat. Wilfreda, misteryo po. At marami po kayo dyan, tutulungan po kayo ng ating mga welfare officers, ni Director Misterio, kung ano po yung pwede nyong i-avail. At kasi senior citizen na nga po, ha? Pwede po kayong siguraduhin nyo po na yung inyong health, applyin nyo po yung sinabi namin kanina. May PhilHealth po ba kayo? Yeah. Good. Tsaka alam ko sa PhilHealth naman, kasi na-interview ko yung PhilHealth automatic na po kayong miyembro ng PhilHealth. Basta magpaparegister lang kayo. Punta po kayo sa nearest branch ng PhilHealth, mami. Okay? Na mayroon akong dito. Automatic po yan. Mayroon ako. Pag-uwi ko last year. Yun. Tama. Tapos yung WAP po namin, yung sinabi ni Marisa, at saka yung reintegration. Meron ba kayong social work assistance or yung insurance na tinatawag? Sa katulad po nila, mami. Wala po tayo ng yung social benefits ang tawag namin dun. Pag active member lang, saka natin sila covered. Kaya ini-encourage po namin yung mga OFW kung mag-miyembro na po kayo ng SSS. Kasi po yun, very good po. Kasi supplementary lang po ang maitutulong ng OWA pag hindi na po kayo OFW. Kasi po ang magbibigay sa inyo ng pension ay ang SSS. Pero yung mga iba pong mga kabuhayan, benefits, dun po. Ayan, on the spot na pagtulong ni Miss Marisa Cruz. Nag-uusap na sila para talagang mas lalong matulungan na ito pong si Ma'am. Kasi pala, itong si Mami Angeles Laplana, uwi pa ng Iloilo. At for good na pala siya dito, Ma'am. Yun ang kagandahan doon. Tama naman, deserve naman niya enjoy yung retirement niya. Sana nga na plano na ni Mama bago pa lamang siya bumili. Para ngayon, execution na. Lalo't 6 years pala siya doon.
Oo. Sige, salamat po sa inyo, Mami Angeles. Okay, thank you. Bahala na po si Salamat Ma'am Marisa Cruz. Ayan sa tabi nyo. Si Ma'am Marisa po napakasipag niyan. Oo. Sige, yung sunod natin na OFW, andito si Cecilia Esposo. Andito po siya, isang OFW. 1 year and 3 months na po siya sa Lebanon, Qatar. At sige, ma'am, ano po ang gusto nyong ilapit kay Ma'am Cynthia at Ma'am Marisa? Tatanong ko lang po kung pwede akong mag-loan po. Mag-loan? Po, sa OWA. Anong klaseng loan? Calamity po. Hindi po kami nagka-calamity loan. Wala pong calamity loan po ang OWA. Pero meron kaming part ng WAP namin na ibinibigay na tulong sa OFW at ang pamilya niya pag may mga sakuna. Binibigay yon basta po na-declare po na yung barangay, whether it's natural or man-made calamity, meron po talagang ibinibigay na tulong. Kung sakali po ang loan po kasi namin is more on livelihood, income generating. Pero SSS, alam ko Opo, merong calamity loan. Meron po ba kayong, SSS member po kayo? Yun. So, pwede po doon kung calamity loan. Kung member din Pwede pa kayo po ba sa pag-ibig. Sige Meron po, din. sige. Pag-ibig, Pag-ibig meron multipurpose din, loan calamity din po. loan. Wala Calamity po din eh. SSS Sa na lang. SSS meron po. Meron. Oo, meron po yan. Pero po sa sa OWA, 'di ba sabi niyo sa business meron din po kayo? Opo, yun kung yung pwede ho. EDLP. Taga saan po kayo, Nay? Ano po, Pateros po. Covered kayo ng NCR. NCR. Dalaw kayo sa Pasay at i-evaluate Bibigyan ko po kayo ng nila number. yung Sige inyong mga dokumento. Nay, kailangan po dapat pinaplano po yun. Ano po namang negosyo ang gusto nyong pasukan? Meron po kami, dati po may tindahan po nung mamatay po yung mister ko nitong 2015 na isara po dahil sa hospitality expenses po. Nagamit din yung puhunan. Kaya ngayon, try ko po kasi ang Pangulong Digong po, nag-ano po siya na may pondo raw po ang mga OFW. Kaya try ko lang po na maka-loan po. Huwag niyo pong itry. Gawin niyo po. Sige po. Gawin po. Sige po. Nasa second floor yon, NCR ng main office Ano natin. pong requirements ang dadalhin? Pag punta mo doon, magdala ka ng yung passport mo. Opo. Anyway po, Marisa, di ba? Sige, Ma'am Marisa, para po marinig, lapit po kayo sa microphone. Ano po ang dapat niyang dalhin? Pagdating mo doon sa NCR, sa second floor yun, magdala ka ng passport mo. Tapos kung dapat proof na naging OWA member ka. Opo. Tapos ay daily, on a daily basis, Miss Nina, ay meron naman tayong tinatawag na training. Meron kami training araw-araw doon. yun. Yun ang maganda. Para automatic, 2 p.m. pag pumunta siya doon. So, kung meron tayong ina-accommodate doon about mga 65 yata na mga participants ko. Nakadating kayo ng umaga doon, pwede po kayong magpalista sa amin. And then, after that, meron naman po kayong training doon. At sisiguraduhin po natin, Ma'am, lapit po sa kayo microphone po ba ay talagang interesado na magkaroon ng business, Opo. ganyan. At the same time, ay meron po kasi kami ditong parang partner na Land Bank of the Philippines at saka ng DBP. Na nagpapautang. Kung ano man sila po yung nagpapautang kasi sa kanila yung finances na para po basta mautang i-guide lang ninyo. sila dahil kaya Oo, pero marami po tayong mga naging successful naman na nagkaroon ng livelihood program under ng OWA in partnership with DBP, Development Bank of the Philippines, tsaka ng Land Bank. So, nasa sa inyo na din po yun, ma'am, kung paano po ninyo, if ever na mag-run po kayo ng livelihood program natin, ay kung paano po ninyo siya mapapalago, at syempre, ang lahat kasi ng kailangan may interest ka talaga sa gagawin mo. Ano po yun? Mga ilang buwan po gagawin po yun? Malalaman po natin yun, ma'am, pag nandun po kayo. Meron bang collateral? Kasi i-assess yun eh. May collateral? EDLP may collateral. Yes, ma'am, meron po. Pero siguro, Nay, ganito, mag-isip muna po kayo. Kasi po yung kanina sinabi ni Marisa, di ba, 100,000 ang minimum dun sa EDLP. Opo.
ganun ba kalaki ang kailangan ninyo? Hindi naman po. Kasi po doon tayo pupunta sa isang programa namin, yung 20,000. Doon muna tayo kung i-revive nyo Kung lang qualified muna. siya. Basta qualified po kayo, doon muna. Tapos automatic po nung araw din yun, pag na-assess, Oo. maibibigay, mai-release yung 20,000. Titignan pa rin kasi yung yung mga, katulad doon, tindahan, titignan lang yung lugar mo kung, pagtatanong yan may, kumbaga may background, background, talaga ba naman si nanay Kasi gusto ng OWA, maging successful po yung Siyempre inyong po. business. Tama. So, pagtatanong yan doon sa barangay ninyo, totoo ba yan, may dati ng tindahan, baka naman wala talagang paglalagyan ng tindahan, pero gusto nyo magtindahan. Yun lang naman po, mga simpleng, mabilis naman po ang NCR natin sa ganyan. At hindi po yan magtatagal, basta kompleto po ang dokumento ninyo na isasubmit. Mabilis po kasi po kami, lalo na yung sa NCR, meron kaming quality management system, may process flow. Kaya pagka lumalampas sila sa tamang araw na dapat mai-release nyo, pwede nyo kaming ireklamo. May ganun. ISO certified kasi ang OWA. ISO, oo. May collateral din po ba yung 20? Wala akong collateral yun. Pag 100,000 meron na Ano? daw. 100,000 hanggang 1 million, meron na. 2 million. Basta po nag Hanggang 2 100,000, may equity po kayo na 20%. So, wag lang siyang pupunta ng Monday kasi holiday, di ba? Oo, And Tuesday. wag pong Monday and Tuesday po is holiday. Kaya, Wednesday na. Opo. Mga anong oras po? Bukas po ang OWA, 8 o'clock. Bukas po. Kung sakaling wala po kayo ng mga documentary requirements na sinabi ni Marisa, dun sa room 105 namin, malalaman po ng aming mga tauhan kung kayo ay naging OWA member. Sige po. Ha? Opo. Huwag niyo pong gawing problema na Check wala naman. kayong madala. Pag talagang wala, hindi available, may way naman po ang aming mga tauhan na i-check. Sige. Ha? Okay po, Thank ma'am. you po. Salamat po. Yun lang po ba? Cecilia. Ayan. Sige, so habang nag-uusap sila, mag-news break muna ulit tayo at babalikan ulit natin si Ma'am Cynthia Erum, ang Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA at si Miss Marisa Cruz. Lahat po sila mga taga-OWA. At susunod din po, may isa pa tayong live na complainant at syempre, yung mga callers naman natin, mabibigyan na po kayo ng pagkakataon na magtanong sa ating mga OWA experts kung tawagin. Alright? At kami po ay magbabalik samantalang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, CDO Carne Norte, Ping-Ping's Lechon ang masarap, malutong at laging bagong lechon. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad at ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo, ipaalag ang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel, for less. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified IPO. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time, 3:02 ng hapon at ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview. Kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy.
Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:03 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nag-anunsyo ang LRT1 at MRT3 ng bagong schedule ngayong holiday season. Ipinabatid ni Light Rail Manila Corporation Operations Director Rod Bulario na ang operasyon ng LRT1 sa December 24 ay mula alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 8 lamang ng gabi. Pagsapit ng December 31, tatakbo ang operasyon ng LRT1 mula alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Balik naman sa regular holiday schedule ng LRT na mula alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 9:30 ng gabi sa December 25 at January 1. Samantalang operasyon naman ng MRT3 sa December 24 at 31 ay mula 4:45 ng madaling araw hanggang pasado alas 8 ng gabi. Ang operasyon naman ng MRT3 para sa December 25 at January 1 ay magsisimula mula 6:30 ng umaga hanggang 9:50 ng gabi at sa December 30 naman ay 4:45 ng madaling araw hanggang 9:50 ng gabi. Philippine Standard Time, 3:04 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Rolly Maglinte, mabigat ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Aurora Boulevard, San Juan na patungong Cubao habang may kaluwagan at ginhawa ang kabilang panig mula Broadway hanggang makarating ng Araneta Avenue. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Joseph Abalos, maayos at ginhawa ang takbo ng mga motorista sa kahabaan ng Andrews Avenue, Pasay mula Domestic Road na patungong Terminal 3 sa magkabilang panig, maliban lang ang bahagi bago dumating ng tramo. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members na sina Rolly Maglinte at Joseph Abalos para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginhawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala,
Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM.
Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At syempre, binabati po ngayon ni Idol Raffy Tulfo ang mga OFWs. Lagi naman niya talagang mahal na mahal ang mga OFWs. And speaking of mga OFWs, eto I'm sure si Idol Raffy Tulfo gustong mabati ito si Ronald, Miriam, Ina, and Butchoy Ardina ng Long Beach, California. Si Nestoria Balastig ng Taiwan, si Janet Montiero naman ng Bacoor, Cavite at si Raquel Rogador ng Artwork Sewing Packing Department. Magandang hapon. At si mga taga VRA Drugstore Indang Cavite, AJ Eval, Bokok, Tanawan, Batangas at si Jason Reyes ng Caloocan. Magandang hapon. O isunod ko na rin to. Si LV Caja, Becca Bukiren, Linde Peralta of Dubai, Connie Mendoza Gomez ng Italy at si Arnold Mendoza ng Binyan, Laguna. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, meron po ulit tayo dito na live complainant. Siya po ay isang walk-in complainant. Pero bago yan, meron lang gustong manawagan. Si Alan Mark Manalo po ng Antipolo City ay gustong manawagan sa kanyang tatay daw po kasi kumuha daw po siya ng authentication ng birth certificate niya 2 times na. Intact naman daw po, nag-palate registration siya. Nung time na kukunin na niya yung late registered copy niya ng birth certificate, may lumabas daw po na birth certificate na tugma lahat sa kanya. So gusto lang niyang malaman o makilala yung lalaking ama na nakalagay po dun sa kanyang birth certificate na ang nakalagay na father ay Antonio Blanca Borromeo. So ayan, pinapanawagan si Antonio Blanca Borromeo. Sige po, ano nyo po yan, ipagsabihin. Kung mamonitor nyo po ito, Antonio Blanca Borromeo, kayo po ay hinahanap nitong inyong anak na si Alan Mark Manalo. Okay? Sige, so andito na si PO1 Paul Mampondo. Okay, PO1, magandang hapon po sa inyo. Okay. Eto si PO1, swerte nyo kasi malalaki daw po ang sweldo nyo Mahal na mahal ang mga pulis ni Digong ni President Digong. Sige, andito po kayo para humingi ng tulong na mapauwi yung inyo pong pamangkin. Nasa Riyadh, Saudi Arabia daw po ito at minamaltrato ng amo. Okay, sige po. Meron po ba itong, meron itong agency? Yes, ma'am. Sige po, pakikwento kina Ma'am Cynthia at kay Ma'am Marisa. Ma'am, good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Lapit po sa mikropono. Bali, yung nangyari po, ma'am, is kagabi ko lang po nalaman na, ayun nga po, naka-upload sa Facebook na yung pamangkin ko is minamaltrato ng babae na amo niya. Anong pangalan ng OFW ng pamangkin mo? Yung pamangkin ko po is si Michelle Ligsi Antumbag po. Anong klaseng pagmamaltratong ginagawa ng among babae? Binubugbog po daw, ma'am. Binubugbog siya, ma'am. So, ma'am, common na nitong ganitong problema, no? Yes, ma'am. Kung makikita niyo naman po, ma'am, kung mukha niya sa Facebook, ma'am, nang ni-upload, hindi ko akala makikilala, ma'am, in the first. Ito siya, ma'am, yes, ma'am. Talaga. Kailan siya pumunta ng Riyadh? Magayong... Nung 1 year siya nung October, ma'am. 1 year? Yes, ma'am. So, more than 1 year pa lang siya? More than 1 year po, ma'am. So, mag-e-end na next year. Agency. Ito po, merong agency. Sige, Anong si agency? Athena, si Duvi Vesconde. Ito po yung case officer at ang kanyang agency ay Athena International Manpower Services. Miss Duvi Vesconde, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am Ninya Taduran, kasama ko rin po si Miss Cynthia Airroom at saka si Miss Marisa Cruz. Mga taga-OWA po sila, ma'am. So, Okay andito po kasi yung tiyuhin po ni Michelle Tumbag na inyong pong tawag dito, na inyong pong OFW. Okay po. Okay, so alam nyo na po ba itong kasong ito? Nasa Facebook na po ito? Yung minamaltrato Kahapon lang, ma'am, kahapon lang po namin nalaman. Okay. Opo. So ano pong tulong ang pwede nyong maibigay po dito sa ating in distress na OFW na si Michelle?
Opo, as of today po, kahapon po kasi namin nakita sa page ng Athena yung kanyang problema. So, nung araw na yon, in-email na po namin sa Saudi agency, sa counter agency po namin, para ma-actionan kung anong tulong yung So, si in-email lang. Michelle. Ma'am, Opo. Cynthia, ganun po ba talaga ang proseso? Sige ma'am, para mas mapadali tayo, binubugbog na po ito ng amo. Ma'am, sino po ba ang welfare officer ng agency? Actually, ma'am, ako po yung in charge ngayon na nakikipag-usap regarding sa mga problema. Ma'am, pagka ganyan, call, do not email. Call them immediately kasi po maltreated na po, sinasaktan ang ating kapwa Pilipino. Huwag po tayo mag-rely sa email. Tawagan po agad ang agency ninyong partner doon kasi para makuha na kagad kung kailangan kuhanin ang ating kababayan na si Michelle. So, dapat ngayon na nga mismo Oo, Miss Duvie, ngayon na talaga. Kumbaga, mapaalis nyo lang doon muna sa impyernong kinalalagyan niya ngayon. Tapos, ma'am, kahit siguro abunuhan muna ng OWA, yun naman talaga ang papel lagi ninyo, ma'am. Tapos, pero ma'am, kailangan yung yun. Actually, Miss I-reimburse Ninia, sa kanila, di ba ma'am, para mas mabilis? ang mga agency po, ay alam nila yan, meron ang mga OFW po, lalo na ang mga kasambahay, meron po yung insurance. At ang first line of natin dyan ay ang insurance ang siyang sasagot sa repatriation ng ating worker. Kaso ma'am, mas mabilis sa inyo kasi sila i-email pa Hindi Sabi po. nyo nga, dapat tawag na agad Bili na agad ng ticket. Oo, Ibili nyo na ng ticket. At ang atin namang mga officers sa Riyadh ba po ito? Opo. Nasa Riyadh po siya nga. Pero first thing first, kailangan maalis muna siya doon. Opo, yun Diba, yung ma'am? kanilang Kasi role binubugbog talaga. siya Pull her out of the residence ng employer. Kayo naman, at the same time dito, ayusin nyo na yung ticket pauwi. Tapos, and coordinate with our welfare officer sa Riyadh para ma-facilitate yung kanyang travel. Kasi yung mga ikama yan, ika-cancel pa. Oo. Ma'am, i-remind po dun sa partner agency, ha? Baka po naman babalik ta rin pa at gagawan pa yan po ng kaso. Hindi naman po siguro. Hindi naman po siguro. Wag po yung unahan mo na, ma'am. Unahan mo na po. Dapat no police case, no immigration case. Baka balik ta rin pa po, ha? Ay, dapat ganun pala, no police case, no immigration case. Para mabigyan. Sige po. Yun na po ang aming gagawin. So, Miss Duvie, dapat po today. Kasi alam mo naman, marami okay tayong po. holidays sa mga susunod na araw. Tsaka Friday. Oo, Walang trabaho. Friday, wala bukas so ngayon na sa po kaagad, Saudi. ma'am. Total, umaga pa lang doon naman ngayon Kayang-kaya pa po ito, ma'am, na paalisin nyo na po doon sa amo. Kunin nyo na. Sige po, opo. Okay po. Ngayon po, pagkatapos nating mag-usap, kakausapin po namin ang counter agency na ma-actionan agad. Sige, ma'am, Pero actually, ma'am, nangako po naman sila na ayusin nila ngayong araw. Dapat lang, ma'am. At tututukan din po ito, ma'am, ng OWA at yung aming in-charge sa aming OFW na si Rema Anwar. Tututukan niya po ito. Okay po. Oo, kasi I'm sure si Idol na kikinig sa atin, nanunood, kailangan si Rema. Sige po. Before 5 p.m., malalaman niya ni Rema na dapat po nakaalis na dun sa amo. Sige po. Tatawagan po namin ngayon. Salamat po sa inyo, Miss Duvie Visconde. Okay po, marami din pong salamat. Thank you po, oo. Yun din, ma'am, ang gusto lagi ni Idol Rafi. Ayaw na yung, bakit mo kailangan ni email? Tawag. Oo, maliban sa tawag. Kasi ang OWA kayo po, ganun talaga ang ginagawa nyo, no? Kumbaga, wala kayong sawa na, like yung isa, ma'am, na kaso nga ni Idol nun, di ba? Siya mismo yung tumawag, siya yung tumutok. Dahil kailangan niyang maalis muna dun sa amo. Pag nakaalis na kasi, at least kampante na tayo. Madali na lang yung pag-repatriate Yung pag-alis lang muna dun sa kinalalagyan niya na pang-aabuso. Oo. So, PO1, at least po, matututukan na po ito ng OWA. Maraming pong salamat sa agarang tulong niyo po. Huwag ka munang magpasalamat kasi marami pang tulong ang dapat mong asahan sa OWA.
Thank you, ma'am. Thank Pag you. dumating na siya, saka tayo mag-usap ulit. Yes, ma'am. Okay. Salamat po, ma'am. Salamat po, Ma'am, Pio1. salamat po. Opo, sige sa lahat po. po ng nanonood ngayon. Salamat po. Balitaan niyo po kami, Sir, ha, PO1. At sana pag napauwi na po si Miss Duvi, bisitahin niyo si Idol para at least alam ni Idol na. Yes, ma'am. Oo, Yes, ma'am. napauwi na po yung kamag-anak niyo. Okay po? Salamat po, salamat. Salamat po, Salamat din po PO1. kay Idol. Salamat po. Okay po. Makakarating. Sige po. At meron pa tayong isa. Sige, walk-in din ito. Amparo Galaes. Talagang dinagsa kayo, Ma'am Cynthia. Sige, papasukin natin. Kasi talaga, Ma'am, alam nyo naman itong mga OFW eh. Kung mag-aano nga tayo sa statistics, OFW yung nangunguna sa listahan ng aming mga complainants, yung kapal ng lumalapit. Andito po si Miss Amparo Galaes, ito yung kapatid. Kasi yung kanyang kapatid na nasa Riyadh, na si Ana Buwisa, gusto niyang mapauwi dahil ito rin po ay sinasaktan. Ganun din po yung kaso. Sa Riyadh naman po at ito po ay isang DH din. Pero ang pangalan naman ng kanyang agency ay Angle Management Services. Sige ma'am, pakikwento. Ang problema ko, ma'am, po, ang ganito po yon, yung kapatid ko po, sa ano po siya nag-apply sa Angle Agency po sa Iloilo. Ako rin po yung tumulong sa kanya mag-apply kasi yung nakaupo doon na manager sa Iloilo is pamangkin lang ng mister ko. Nung nag-apply po ang kapatid ko, ang dami na lang magandang salita na kung may problema, yung mag-report lang sa agency dito sa Maynila, isang text lang, tutulungan agad. Sabi ng Iloilo, kahit daw yung sabunutan ka lang or hampakin ka lang, i-text mo lang, tutulungan ikaw nga maka-change employer. Siyempre, nagtiwala naman kami sa ganun ng salita. Sabi ng kapatid ko, sige, mag-try ako, baka ano. Pero nung pagdating niya po doon sa Riyadh, yung unang time niya, sinasaktan siya. Tapos kinuha lahat niyang gamit, lahat yung cellphone niya. Tapos yung ano niya, yung damit, 2 pares lang daw ng damit sa kanya, yung uniform. Yun, nahirapan siya nga magbihis. Pagbasa daw yung isa, hindi siya makapagbihis kasi basa pa nga eh. Yun, lahat yun at tinitext niya sa akin. Sabi ko, sis, i-text mo yan sa Maynila kasi hindi mag-ano daw yung main, hindi yung hindi maniwala ba? Hindi po maniwala kung sa akin galing yung text. Sabi nila, first hand daw yung report ba galing mismo sa applicant. Tapos, nung sinabi ko yun sa kanya, nag-text siya na sabi niya, sis, lahat ng text ko sa'yo, tinitext ko yun sa office sa Manila. Pero ang reply sa akin, nung nag-text ako na sinasaktan ako, ang reply daw ng Manila, baka kasalanan mo, sabi daw. O kita mo, ma'am, siya pa ang sinisi. Yun ang problema sa mga hindi agency. Ka daw po sasaktan kung wala ka pong kasalanan. Kaya minsan yun ang nakakagalit talaga eh. Umiyak po yung kapatid ko eh. Sinabihan pa siya ng, sige, ano pong pangalan ng staff na nagsabi noon? Hindi ko po maano, basta ang staff daw dito po sa Angle Management niya sa Ermita, oo. Sabi niya, tapos yung Iloilo din, tinitext daw siya nung nakaraan lang, na dami-dami niya daw pong reklamo. Sabi daw nung Iloilo, sinasahuran ka naman. Tapos ang dami mong reklamo, natural, maraming Ilang gawain. years na po ba doon yung kamag-anak niyo, 2 months kapatid? pa nga lang po 2 months pa lang. 2 months pa lang. So, wala pa. So, 2 months, sige. May makakausap po tayo, pero wala pong sweldo rin natatanggap. Nung nakaraan lang, nung malapit na siya mag-2 buwan, binigyan na siya nung una niyang sweldo. Bali yung November niya, ngayong December po binigay. Ay, see. Okay. Sige. May makakausap po tayo. Sige, si Ana Buwisa ng Riyadh, nasa kabilang linya din. Ana Buwisa, magandang hapon po sa inyo, dyan sa Riyadh. Pagandang umaga naman. Magandang umaga po. Opo. Miss Ana, totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo dito na pinagsabihan ka pa na baka kasalanan mo kaya ka sinasaktan? Opo. Sino po ang nagsabi nun sa inyo? Yung agency po sa Manila, yun po yung reply nila. Sino po yung nakausap niyo po noon na nagsabi sa inyo po, Ma'am Ana? Si Ma'am Nora po. Yung Nora. Opo, siguro hindi ko rin po alam. Yun lang ang text niya sa akin. Pero di ko alam kung sino kasi 3 po sila sa office. Kaya ano po. Oo. Tapos po, wala man lang sinabi na dapat ilipat ka na lang sa ibang, employer? Ay, wala po kasi ang reply po nila sa akin,
dapat daw expected ko na yun kasi kasambayang inaplayan ko. Ay naku, hindi ganun, di ba ma'am? Kung may Nagbayad pananakit na, unacceptable na yon. Sabi daw po ng agency sa Saudi, nagbayad daw kasi ng 250 kaya hindi daw pwede siya mag-alis doon. Yun ako naawa sa kapatid ko eh. Oo, totoo. Sige, may makakausap pala tayo. Sandali lang, Miss Ana. Si Mr. Andy Murillo, ang staff ng Angle Management Services. Magandang hapon, Mr. Murillo. Mr. Murillo, magandang hapon po sa inyo. Mr. Andy Murillo, magandang hapon. Opo, Nina Taduran po, sir. May makasama po ako dito na guest co-host si Miss Cynthia Erum tsaka si Ma'am Marisa Cruz. At meron daw po kayong staff na a certain Ana na sinabihan pa po itong si Ana Buisa. Opo. Oo, na baka kasalanan niya kaya sinasaktan po siya nung amo. Dapat hindi po ganun. Kasi willing naman po siya magpa-transfer sa iba pong amo, ibang employer. Nung bago lang po siya doon, nung lagi lang siya sinasaktan, willing sana siya po nung una. Oo. Pero nung naramdaman niya na pinagpapasapasahan lang po siya ng agency. Natakot na po siya. Oo, gusto na lang niya umuwi. Gusto niya lang Siyempre. umuwi. Saka yung kamay niya daw maga na, So, sakit na yung Ma'am niya. Cynthia, ano po dapat dito? Yung angle po ang dapat managot dito, di ba? Oo. Mr. Andy. Mr. Andy, magandang hapon po sa inyo. Opo, Di ba may welfare officer kayo na train parang Ako po. maayos ang problema ng mga OFW? At isa doon, once na sinasaktan, mas mabuting ipauwi na kaagad sa Pilipinas. Huwag pong ipasa sa iba. Ipauwiin na muna, ayusin. Tapos kung talagang ready na ang worker, saka ibalik kung gusto pa ng worker. Pero kasi meron ng maltreatment eh. Ilipat mo man yan, may feeling na yan na distress, meron na yung fear, may trauma. So, pinauuwi po natin yan bilang mga welfare officers. Ang yun po talagang pag nasaktan, uwi na muna. Alisin dun sa lugar na kanyang may nananakit sa kanya. It will not solve the problem kung ilipat nyo lang po yan ng employer. Ganun at ganun din. At lalabas pa rin po na parang ang term nga ng ating mga kababayan itinitinda ng agency at ayaw po namin yan. Ayaw po ng gobyerno ng ganyan. Basta may sign of nananakit, may pain, send them home. So Andy, kailangan nyo po kaagad na mapaalis muna doon sa amo. Agad-agad po sana. Kasi mag-holiday na naman katulad nung kaninang kaso, Ma'am Cynthia, di ba? So Andy, dapat magawa nyo ng paraan kasi umaga pa naman po dyan sa Riyadh, mapaalis nyo po muna doon sa amo. Yes po nga. Itong si Ana. Agad-agad po dapat. Apo. Okay, sir. Total po, umaga pa lang yan, dapat po within the day. Mapaalis na po si Ana. Agad-agad. Okay, papakawalan na po namin kayo para tawagan nyo na yung inyong counterpart na agency po dun sa Riyadh. Okay po. Okay, salamat Mr. Andy. Yes, ma'am. Para kami rin po tututok. At si Rema ulit. Rema, okay, alam mo naman si Rema eh. Ano na yan ni Rema? Krusada na yan ni Rema. Yun ang in-charge ng OFW namin. Siya din po ang tututok nito at si Ma'am Marisa ang kanyang kukontakin at kukulitin mamaya. Di ba, Ma'am Marisa? Kung, kasi si Idol po, nakamonitor talaga yan. I-check niya kung talagang naalis na pull out na doon sa employer. Kasi po yung ating mga agency, yung partner agency ninyo po sila po ang namimili ng employer ng ating mga kasambahay, ng mga kababayan natin. Sila dapat din, ini-screen nila yung mga employer, hindi lang basta may gusto Siyempre, ma'am, kumuha nila ng wala na silang malasakit, hindi na sila iniisip nila yung di ba, basta lang makadeploy, basta lang meron silang meron silang tawag nito, meron silang kliyente. Kumbaga sa kasi tama ka, ma'am, para silang naging commodity na, di ba, para silang kailangan mong pagpasapasahan, hindi naman commodity ang mga yan eh. Tao po yan. Ayun, may damdamin. At may mga tao rin na nagmamahal kalahin sa natin yan, unang-una. Tao po yan. Unang-una pala, to begin with tao, tapos kalahin natin. Di ba? Yung ding mga agency natin, nire-respeto naman natin sila na magnegosyo din. Oo. Pero una,
bigyan ng mataas na halaga ang ating mga kababayan. Respetuhin din po natin at bigyan ng dangal ang ating mga kababayan. Mr. Andy at yung mga kaiba pang mga agency na gumagay, pwede po natin i-file sa POEA kasi hindi lang naman po agency ang sinususpend at binaban. Hindi lang po OFW, pati po ang employer. Baka pwede po, kung yung employer na yan inananakit, wag na po tayo magpadala ng ating kababayan sa employer. Andyan pa pala si Ana. So, Ana. Pwede ko po makausap. Oo. Ana, gusto kang kausapin ni Amparo, yung kapatid mo. Sige po, kausapin niyo siya. Sige po, nandyan pa pala siya sa linya. Hello, sis. Miss Ana? Hello. Huwag ka nang mag-ano, sis. Hindi, mag-ano na pala kasi may loob mo. Tutulungan kita. Oo, magpakatatag ka dyan, Nadili Ana. ako sisigalay pa ako ng Iloilo. Kanina lang ako dumating ng Alabang. Tulis ako sa Katiklan. Oh. Manay. Oh. Gusto mo pauwi? Ha? Gusto nyo daw umuwi. Oo, sis. Tutulungan ka. Nandito nga ako ngayon sis, sa Action Radio Live. Ito, sis, eh. Dito na nga ako pumunta. Alam mo naman si kuya mo. Paborito niya, idol niya si Kuya Rapi. Yun ang pinapakinggan namin sa Iloilo. Yun ang sinabi niya sa akin na dito pumunta. Yun ang pinapakinggan lagi ni kuya mo eh. Tuwing hapon sa Wanted sa radyo. Si Ma'am Ninya Tadoran kag si Rapi Tulpo. Sabi ni kuya mo, yun lang ang makakatulong. Kaya kahit nanghiram ako ng pamasahe, alam mo yun. Sabi ko, walang makakatulong kung sa Iloilo. Niloloko lang ako eh. Babalik-balik na ako sa Iloilo. Ang dami ko nang ginasto. Sabi niya, dami mo daw reklamo, natural daw, sabi niya, yung pinaplayan mo, maid, natural daw, daming trabaho, sabi niya. Nasaan ka ngayon, sis? Dito sa bahay ng Di ka dinala doon sa di ka dinala nila doon sa yung pinagpatrabaho ka ng ilang araw? Andito nga ako. Buti na kontak ikaw, di ba sabi mo walang signal? Yung SIM card ko ng Saudi ang tinawagan. May signal yung SIM, yung roaming wala. Yung roaming, yung smart wala. Okay na sis, gagawin sis ni Ma'am Ninya, si Ma'am Ninya nakandito ta, gagawin niya yung yun ang advice ni Kuya. Sabi nga ni Kuya mo, hingian ko daw ng tulong na mabigyan ng disciplinary action yung Iloilo agency eh. Kasi ang dami niya nang sinabi sa akin na masakit sa Oo. At saka, 2 months na, wala pa rin yung sahod. Pati sweldo. Sige po, Ma'am Ana, wag po kayo mag-alala kasi andito po, dalawa pong OWA expert po ang andito na talaga pong nakandang tumulong po sa inyo. Bago po matapos ang araw na ito, dyan po sa Riyadh, makakaalis na po kayo sa inyong amo. Pinapangako po yan ni Idol Rafi Tulfo at ng programa. Okay po? May tututok po talagang staff namin na si Rema Anwar. Yung tututok po sa inyo. Pinapaasa po Okay, Ma'am Ana. At magpakatatag kayo kasi 'di ba, Ma'am Cynthia, yun lang talaga ang magpakatatag po kayo kasi andyan na po yung tulong padating na. Okay po, Ma'am? God bless you, Ma'am. Ang importante pong mapaalis muna kayo dyan sa amo ninyo at to follow na po yung pagpapauwi na sa inyo dito. Okay, salamat po, Ma'am Ana. Tsaka syempre yung sweldo din, Ma'am Cynthia, tulungan po natin na mabawi po yung sweldo, di ba? Kasi ang mga agency, ang katwiran nila, 2 months pa lang namasahe kami. Usually, ganun po ang madalas na Oo, pero meron po rules ang POEA. Jointly and severally liable ang kasalanan ng agency o pagkukulang ng agency abroad ang mananagot ay ang agency dito kasi may sa insurance Pilipinas. naman yan. Bakit hindi man lang sila nag-background check na nanakit pala? O pinagpapasapasahan siya? Ang loob ng kapatid Yun nga po. Kasi po, tuwing tumatawag po ang agency sa Saudi, ang kinakausap lang po is ang employer po. Di man lang po siya kinakausap, siyempre yung employer po, hindi aamin. Opo. Sabi na walang problema dito, okay lang yung applicant dito, isa lang yung anak ko, idalawa yung anak. Sige po, Ma'am. Sige, Guaranteed po yan. Basta andito si Ma'am Cynthia at saka si Ma'am Marisa. At saka si Rema. Opo. Okay po, Ma'am? Sige po, dun muna po kayo para yung iba pang details kukunin po. Total po nakapag-usap na kayo ni Ma'am Marisa. Okay, Ma'am? Salamat po. At kami po mga kapatid ay magbabalik
Samantalang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihitimo lamang po na Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified IPO. Samantala, Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:38 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na. Malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel muna. Clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:40 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pinayagan ng hiling ni Senadora Laila de Lima na madalaw siya ng kanyang pamilya at mga kaanak sa araw ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa staff ni de Lima, maaaring tumanggap ng bisita ang senadora sa bisperas ng Pasko, December 24, at sa mismong araw ng Pasko, December 25. Mula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gayon din, maaari ring dalawin si de Lima ng kanyang mga kaanak sa bisperas ng Bagong Taon, December 31 at January 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Una nang humiling si de Lima sa pamunuan ng PNP Custodial Center na payagan siyang mabisita ng kanyang mga kaanak at kaibigan sa Pasko at Bagong Taon na tumaon sa araw ng Lunes na No Visitors Day para sa senadora. Philippine Standard Time, 3:41 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay.
Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Sabado night, sarap na uring sa atin. O Sabado night, spread wheels na sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Ano mang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Pale Pilsen na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tumindi. Sa ating balitang business, presyo ng mga produktong petrolyo posibleng... Mga balitang hindi na idlip sa magdamag at ng gising sa pagsilip ng umaga. Mga balitang nagpapabangon at nagbibigay ng kakaibang pananaw sa personalidad at pangyayaring pinaka-pinag-uusapan ngayon. Mga kwentong huhubog sa kasaysayan bukas. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Earthquake resistance check. Tuwing Sabado at tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Oras na para makibalita. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, sige, balik na po tayo ngayon mga kapatid sa huling bahagi ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapingan pong December 21, 2017. Alright, at may mga callers naman tayong dapat pagbigyan ngayon, Ma'am Cynthia at saka Ma'am Marisa. Si Lito ng Caloocan, magandang hapon Lito. Ma'am. Sir Lito, magandang hapon po sa inyo. Yes ma'am. Ma'am, may katanungan lang po ako kasi sure po, 1997 up to 1999 galing po ako ng Taiwan. So hindi na po ako nakabalik. Kaya lang ngayon po nagdadialysis po ako. Tatanong ko po sana kung pwede pa akong makahingi ng medical assistance. Lito, once an OWA member is always a member. Hindi ka nga lang active. So yung kaninang diniscuss namin, yung sa medical assistance, pwede po kayo dun sa WAP na medical assistance natin. WAP, yes ma'am. Oo. WAP pero medical assistance, ha? Yes ma'am, yes ma'am. Yun. Ngayon, punta lang po, kung kakayanin, punta lang po sa ating NCR office.
Bukas pwede pa, di ba? Bukas pwede pa. Wag lang Monday and Tuesday, Lito, kasi holiday. Saan po yung office, ma'am? Sa Pasay City. Sa Pasay main City office. NCR di ba? NCR po yan, ma'am. Oo. Taga Caloocan ka, di ba pwede siyang kung magbabas, MRT din pwede. Oo, diretso na LRT diretso baba lang. sa Buendia. Baba ka ng Buendia, oo. Tapos jeep na lang. Yes, ma'am. Ma'am, ano pong dadali ko requirements, ma'am? Huwag ka nang magdala ng other requirements kasi pwede na. At meron ka lang identification card kasi pwede naman i-check ng aming membership processing center. Yes, ma'am. Kasi po nawala na po sa akin yung mga documents ko nung Huwag kang mag-alala. Meron kaming kopya. Kaya magdala ka lang ng ID, i-check lang namin. Basta pareho pa yung in-indicate mong pangalan noon eh. Yes, ma'am. Yun pa rin. Machi-check namin. Basta tandaan po, once a member is always a member. Hindi ka na lamang active member ngayon. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Maraming salamat po. That's the good news. Pwedeng-pwede ka pala. Okay? Thank you, Lito, and Merry Christmas. Merry Christmas po. Maraming salamat po. Okay, si Jonaline ng Paranaque. Magandang hapon, Jonaline. Miss Jonaline ng Paranaque, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon din po. Yes po. Sige po, ano pong tanong nyo kay Ma'am Cynthia? Yung tungkol po sa asawa ko po. Sige kasi po namatay siya noong September 19. Nag-inquire po ako ng UWA. Tapos, sabi, Borealo po makukuha namin. Ma'am, si husband niyo ba po ay active OWA member nung namatay? Kasi po, noong 2014 po, nagbayad po siya, OWA. Tapos, itong 16 po, hindi po siya kasi extend po siya. Hindi po siya nakauwi. Tapos, yun nga po, hindi po siya siguro kasi dapat itong 17, uwi na po siya. Tapos, pag-uwi niya po, tsaka po siya nagbabayad. Bali 16 po, hindi po siya nakabayad. Yun po paliwanag sa akin. Parang napasuna po yung OWA membership 1 year niya. Ganito po yan, ma'am. Kung sakaling kasi po may mga tayo sinusunod na alituntunin. Yung burial nyo, makukuha po nyo yan. Basta meron lang po kayong, napaliwanag naman po siguro yun sa NCR. Sa iba na lang po naming banda kayo matutulungan. Meron ba po kayong mga pangangailangan na konting kabuhayan na gusto ninyong sugsugan ng OWA, doon na namin po kayo tutulungan. Pero po kasi yung welfare assistance, yung sa parang sinasabi nila yung insurance, hindi na nga active member niya. Yun. Kaya yun lagi ang aming sinasabi sa ating mga miyembro, habang nasa overseas kayo, wag niyo pong lilimutan. Kasi ito yung mga panahon na kailangan ng pamilya nyo. Oo. Pero po pwede po magtanong. Sa 1 year po, sa 1 year na lapse niya po, mabaliwala lahat po ng binayaran niya sa OWA po. Yung pong pinag-uusapan po kasi natin dyan is yung benepisyo na makukuha. Ang nawala po ay dahil hindi siya po active member, ito po yung parang social benefits na life-related, life insurance-related. Yun yung 100,000 pag natural death, 200,000 pag accidental death. Yun po yung hindi na natin makukuha dahil nag-lapse po yung membership. Pero nga, sinasabi nga po ng OWA, abot kamay din pa kami. So, ano pa po yung pwede namin maitulong sa inyo? So, in terms of livelihood, yan, maitutulungan po namin kayo niyan. Sa ma'am? Wala na pa ba kami ibang makukuha sa OWA, ma'am? Ang OWA po kasi, ang miyembro yung asawa. Diba? Ang mga dependents po kayo. Pero may mga programa po kami na para sa dependents. Pero yung kung sinasabi nyong kailangan nitong pondong ito, dapat po qualified kayo dun sa programang yon. So, ang tulong po namin na mapapangako namin is tungkol po sa kabuhayan. Kasi qualified po ang mga dependents ng OFW dyan. Po. Okay na po, Miss Jonaline? Okay po. Satisfied? Okay, sige po.
Salamat po sa inyo, Miss Jonalyn. Sige Merry po. Christmas po. Salamat. Okay, si Romeo ng Leyte. Magandang hapon, Romeo. Magandang hapon po, Ma'am Nina Taduran and Yes, Ma'am sir. Cynthia. Apo. Ako po ay OFW. Seaman's retired po ako. Meron po akong katanungan kay Ma'am Cynthia tungkol po sa... kasi po, narinig ko rin po ito sa mga kapwa ko seaman na yung 10 years daw po ay nairiripan daw po sa amin. Yun lang po ang tanong ko. Okay. Siguro po ang ibig sabihin ay yung aming yung pong pinag-uusapan po kasi na medyo inaasikaso po ng ating OWA ngayon ay yung inyo pong dating contribution. Ito po pinag-uusapan pa kung anong level o kung magkano ang i-refund. Diba? Marisa, ano nang ang tawag natin doon? Rebate. Yun po, yun yung rebate. Hindi po total ang makukuha nyo. Pinag-aaralan nga po kung magkano ang ibibigay sa lahat po ng mga miyembro na nagbayad. Never pa po kayong nag-avail ng any serbisyo ng OWA? Wala po, ma'am. Wala po. Kahit na po yung pa-training, yung tinatawag nating Wala SUP. po, ma'am. Wala po. Kahit isa sa mga training, wala po akong na-avail dyan. Mr. Romeo, konti na lang pong pag-aantay kasi po actuarial study po ito Do yan Opo, po ma'am. ay pangako ng aming administrator Hans Kakdak, sinusugsugan po naman namin. Pag lumabas na lang po yung kanilang resulta ng study nila, nung kinuha natin pong mag-aaral niyan, lahat naman po kayo ay i-inform na namin. Pwede nga po dito sa radio station ng TV5 at saka itong stasyon ni Paring Rafi po. Idol pala. Rafi Tulfo. Idol na po. Basta mga... So, pwede po siya mag-avail. Punta na lang siya sa main office. Main kahit office naman po ba po dapat? saan pwede na. Leyte, taga-Leyte po siya. Taga-Leyte. So, Leyte. Doon na lang siya. Di saan kayo pupunta? Sa Tacloban. At saka i-announce naman po yan Konting antay na lang po kasi ayaw din natin na nag-expect ng so much ang ating mga miyembro. Tapos, yung alitintunin po kasi niyan ay ina-approve pa po ng ating board. Ha? Okay, ma'am. Konti Opo, na ma'am. lang po, sir. Ma'am, kasi po nagtanong na po ako sa Region 8 dito sa Tacloban, wala pa rin daw po. Mabuti po, nagkataon ng pagkakataon na nandito po kayo ngayon sa kay Idol Rafi Tulfo at kay Ma'am Nina. Salamat po, ma'am. Ma'am Nina, salamat din po sa inyo. Romeo. And Merry Christmas po. Salamat po sa inyong pagtawag sa Merry amin. Christmas din po, ma'am. Hinahagupit kami ngayon ng bagyo dito. Kaya nga po, Salamat po, ma'am. Oo nga, Leyte na naman, Bicol. Oo, yung Davao. Bago ngayon, Si ano ba ito? Vinta. Vinta. Sige po, ma'am. Bye-bye. Salamat. Salamat po. Okay, ingat po. Oo, kasi kami sa amin sa Bicol, parang way of life. Kasama na yan kahit Pasko, binabagyo, parang sanay na kami. Parang, 'di ba? Kasama na 'yan sa buhay namin. Okay. Anyway, syempre bago naman tayo magtapos, ang bilis may mga tanong pa sana ako sa inyo. Ibabaon na lang namin yan, Miss Nina. Oo, marami. Actually, marami pa ang mga tumatawag pero wala na po tayong oras. Pero syempre, dahil pinaunlakan nyo po kami, dahil kayo po ay nag-effort, biro nyo, alam ko, mas marami kayong matutulungan kung nandun po kayo sa opisina ninyo. Pero mas marami din po kayo matutulungan na nandito po kayo ngayon na nag-guest and live po kayo dito sa Wanted sa Radyo. Kaya unang-una po, meron po munting regalo sa iyo si Idol. Ma'am Cynthia, syempre, yung napakagandang personalized na t-shirt po ng Rafi Tulfo in Action. Bigay po yan sa inyo ni Idol Rafi Tulfo. Ayan, para po yan sa inyo. At syempre, si Ma'am Marisa Cruz, meron ding regalo sa iyo si Idol. Binalot namin para surprise. Mula po yan kay Rafi Tulfo, kay Idol Rafi Tulfo at Rafi Tulfo in Action. Sige, si Ma'am na ang pinaabot ko. Rems, pakiabot pa at saka ito, mug ng Rafi Tulfo in Action. Sige, bigay din natin kay Ma'am Marisa Cruz. Pakibigay kay Ma'am Marisa Cruz. Sige. At syempre, Ma'am, ay meron po kaming munting handog sa inyo. Ang Wanted sa Radyo, Radyo 5, 92.3 News FM, Action TV at Rafi Tulfo in Action,
binibigay po namin itong Certificate of Appreciation. This certificate is hereby given to Ms. Cynthia Erum, Head Advocacy and Social Marketing Division, Overseas Workers Welfare Administration, for her invaluable support to the cause of Wanted sa Radyo in the name of public service, given this 21st day of December 2017 at TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, signed by Mr. Rafi Tulfo, host of Wanted sa Radyo. At syempre, yours truly, ibinibigay po namin ito sa inyo, ma'am. Thank you very much. Ayan. Thank you. At sabi ko nga kay Miss Marisa Cruz, eto mga kapatid dahil ang dami nating mga OFWs na talagang mahal na mahal ni Idol Rafi Tulfo. Eto po, Ma'am Marisa Cruz, napakaswerte nyo. You're so blessed ng isang boss, na isang Cynthia Erum. Kasi kung iba po, di ba ma'am, di ba kinuwento ko nga sa inyo off the air, kami na lang nagkakaalaman nun. Kung iba, hindi ipapaubaya sa assistant niya. Pero si Ma'am Cynthia Erum very secured and gusto niya talaga i-delegate yung trabaho kay Miss Marisa Cruz kasi si Miss Marisa Cruz deserve niya kung ano man yung meron siya ngayon. Kaya nga darling of the press yan eh. Di ba? Rema, ikaw ang take charge doon. Dalawa yun di ba? Ay, apat pala. Sorry, apat, sorry. So, Ma'am Marisa Cruz, ano masasabi nyo? Last word, yung inyong final message or Christmas message na lang sa mga OFWs. Yes, Ma'am Nina. Mahal na mahal po ng ating gobyerno ang mga OFWs. Siyempre po, nandito kami sa OWA para sila po ay tulungan. At maraming salamat po kay Sir Rafi Tulfo at sa inyo, Ma'am Nina, sa at least ay pinapaabot po ninyo ang mga problema ng ating mga OFWs. Very well said. At kayo naman po, Ma'am Cynthia Erum? Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay maimbitahan dito sa inyo. Lais po lamang namin ibahagi sa inyo na ang OWA ay abot kamay sa pamilyang OFW dahil OWA cares for the OFWs and their families. Salamat. Di ba sinasabi nga na ang OWA daw po ay tinatawag na umulan man at umaraw. Ano ba yung theme nyo? Ano ba yung umulan man at umaraw? Ang OWA ay maaasahan. Yun, oo. Ayun, memorize ko na. Umulan man at umaraw, ang OWA ay maaasahan. Alright. Sige, and with that, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagpapaunlak sa amin. Hanggang sa susunod, hanggang sa muli po. At bukas mga kapatid, ito naman, sa mga gusto pong magtanong, ito, very common na to, itong sinasabi namin ni Idol Rafi Tulfo na dapat po, especially yung cybercrime bullying ngayon, ito matindi po ito. 'Di ba? Okay lang sanang gamitin yung social media, pero kung ginawa nyo na sa hindi maganda, meron po tayo magiging guest co-host bukas from CIDG, Anti-Cybercrime Group ng PNP po, si Senior Inspector Artemio Cinco. Siya po ang spokesperson, kaya kung meron po kayong concerns about cybercrime, tumawag po kayo bukas or pwede po kayong magsadya sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. At susunod na po, si Nanay Christopher Min. Siyempre, ng Christopher Minute, ang aming mahal na Nanay Christopher Min. At sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo, salamat nga pala sa aking beauty and skin doctor, si Dr. Kelly Condesi, kay Mr. Fred Penales ng Hair Shaft, at saka, siyempre, Jewels Clothing Corporation at ang Doctor's Drip. Sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo, ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Sigurado na uurong ang